especially yung mga admins, ng mga fan clubs ni Alden at ako. Maraming salamat sa cooperation nyo. Salamat sa pagtulong sa amin. And yes, matagal pa pala. Pero yan, sana excited din kayo para sa movie namin. Tulong-tulong tayo dito and thank you so much sa lahat ng support at sa pagmamahal niyo sa amin. See you guys! Hello Kathden fans! I-date nga ba ni Sir Alden si Catherine Bernardo o i-invite niya po mga kasombreros sa gala or sa gala ball mga kasombreros? Yan ang tanong na nakararami na ang sabi lang niya ay i-update niya lang po ang kanya mga fans at ang press people mga kasombreros. Sabi ng iba ay i-invite na daw niya si Kath. Ang sabi naman ng iba, malabo kasi parang hindi niya ipinapublic ang kanyang relasyon. And dito tayo papasok mga kasombreros sa tatawag na irespeto natin yung desisyon nila bilang artista kasi nga di ba gusto nilang privacy and kahit sino naman deserve ng privacy mga kasombreros. And marami pang mga katanungan ang sinagot ni Sir Alden dito. Hindi naman sinagot pero yun nga, meron siyang mga kumbaga pa mga clues. Panoorin po natin mga kasombreros. Sige ko lang, sa upcoming gala, are you looking forward? May date ka ba? Or magsa ka lang ng akad? I'll keep you posted po. Don't worry. Alright, thank you. Yung shooting mo for Hello Love Again, yes, the plans. Yes po, parang mauna po akong umalis prior to these dates. So, medyo matagal po kami doon and then clean up na lang yung schedule for me to be able to accommodate those dates. And paano mo napapagsabay-sabay lahat yan? Di ba? May shows, may movie, may serie, di ba? Nagugulat din po ako. Pero I think I've grown in the industry by doing these things that I love and learn to love. So wala nang pagod, it's part of it. But physically, tulong mo lang yan, I'm good na. And at the end of the day, it's fulfilling din naman. It's how you see things. It's not what you do, it's how you see it. Ano bang purpose nun? So nandun akong purpose. And basta lang, sige ko na lang. I really look forward to shows like this. It has been a while since my last international show with GMA. So, excited ako to go to those countries. Medyo marami nga sila at medyo sunod-sunod sila. Kung makikita niyo po, 9, 10, 11. Tinalon-talon ko po yung United States to Canada. But exciting kasi at least, you know, ang objective naman talaga natin whenever we do shows like this is to really give joy and bring the Philippines. Sabi nga ni Julian, bring the Philippines. Tutulugin na rin yung shooting mo for Hello Love Again? Yes, what's the plan? Yes po, parang mauna po akong umalis prior to these dates. So, medyo matagal po kami doon and then clean up na lang yung schedule for me to be able to accommodate those dates. And paano mo napapagsabay-sabay lahat yan? Di ba? May shows, may movie, may serie, di ba? Nagugulat din po ako. Pero I think I've grown in the industry by doing these things that I love, I've learned to love. So, wala nang pagod, it's part of it, but physically, tulong mo lang yan, I'm good na. And at the end of the day, it's fulfilling din naman. It's how you see things, it's not what you do, it's how you see it. Ano bang purpose nun? So, nandun akong purpose. Ating tula sa vlog na ito ay pinamagatan nating Salamin. Salamin, salamin, hindi yung kanta ng female group na BINI. Salamin kung saan tayo humaharap upang tingnan kung ang mukha ba natin ay may dumi at acne. Salamin ding sinusuot pag mga mata ay may sira. Huwag hilamusan mga mata. Pag pagod, isipin ang healthy lifestyle. Yan ay napakahalaga. Mga tao sa paligid natin ay mga literal ding salamin. Dahil kung ano ang ating pagkatao sa iba ay kanilang ikwento at sasabihin. Salaming nabasag na ay masama na raw gamitin. Anong palagay nyo dito sa baba ay ikaw na ay malayang mag-comment. Ang totoong pinakamalinaw na salamin ay hindi yung material kundi ang ating mga kapwa. Dahil kahit hindi ka mag-describe ng iyong sarili, sa iba, ikaw ay ikukwento nila. Gaya ng good characters at pagkatao ng Kathden. Magulang, kapatid mo'y lifetime mong salamin. Kung kaya mainam at sapat na sila'y iyong ibigin at mahalin. Dahil after all, a loving family is such a gift and a God's wonderful blessing. Salamin,
bow. At para sa ating Word of God mga kasombreros ay basahin po natin John chapter 18 verses 25 to 27. Ito lamang po. Dito lamang po tayo iikot mga kasombreros and sobrang ganda po nito. Sabi niya, "Now Simon Peter stood and warmed himself. Therefore they said to him, 'You are not also one of his disciples, are you?' He denied it and said, 'I am not.' One of the servants of the high priest, a relative of him whose ear Peter cut off, said, 'Did I not see you in the garden with him?' Peter then denied again, and immediately a rooster crowed." Kung napanood po natin mga sombreros ang isa sa mga scenarios ng The Passion of the Christ, kung saan ito po yung pag-deny ni Pedro kay Jesus Christ na kilala niya ba, na connected ba or relative ba or magkasama ba sina Pedro at Jesus Christ. And we know the story. Tatlong beses niyang dininay si Jesus Christ na hindi niya kilala si Jesus Christ mga sombreros. Sabi niya dito, no, ang scenario po ay nagpapainit si Pedro ng kanyang ng kanyang sarili kasi taglamig. Stood and warmed himself. Therefore they said to him, sabi ng mga tao, "You are not also one of his disciples, are you?" He denied it and said, "I am not." Sa atin mga sombreros, sa ating mga buhay, minsan kagaya tayo ni Peter. Hindi natin dinideny si Jesus Christ na kilala natin. Hindi natin dinideny na Diyos natin siya. Hindi natin dinideny, hindi ko yan, hindi natin sabi na, hindi ko yan kilala si Jesus Christ. Hindi ko siya Diyos. Wala akong kailangan sa Kanya. Hindi natin literal yun na sinasabi. Sabi niya dito, one of the servants of him, of the high priest, a relative of him whose ear Peter cut off. Kasi di ba sa Garden of Gethsemane mga sombreros, kung naalala natin, merong pinutol na yung espada, kasi sobrang galit ni Simon Peter, ay pinutol niya yung tenga ng isa sa mga mga sundalo. And ito yon, sabi nung relative nun, sabi niya, "Did I not see you in the garden with him?" Referring to Jesus Christ. Sabi niya, Peter then denied again, and immediately a rooster crowed. So mga kasombreros, ito yung mga sabi nga natin mga sombreros, tayo minsan nagiging ala Pedro. Okay? Minsan nagkakaroon tayo ng time na parang tinatamad akong gawin ang bagay nito. Parang tinatamad akong magsimba. Parang tinatamad akong manalangin. Parang tinatamad akong magbasa ng Biblia. Parang tinatamad ako sa gawain ni Lord. Parang tinatamad akong magpasalamat sa Panginoon. Alam niyo po mga sombreros, yung pagpapasalamat, yung talagang ibubuka mo ang bibig mo at saka babanggitin mo yung words na, "Lord, maraming salamat sa grasya, maraming salamat sa pagkain, maraming salamat sa proteksyon, maraming salamat sa kaalaman, maraming salamat sa iyong biyaya, sa iyong awa, sa iyong pagpapatawad." Araw-araw po dapat na, yung pagkain niya, dapat bawat kain na talagang magpapasalamat tayo sa Lord. Yung panalangin, no, yung pagbabasa ng Biblia, dapat araw-araw po natin ginagawa ito. Alam niyo kung bakit? Kasi araw-araw tayong gumagawa. Marami tayong mga agenda. Marami tayong mga instances na mga pangyari sa buhay natin na kailangan natin ng lakas, kailangan natin ng tamang desisyon, kailangan natin ng kaalaman para gawin ang tama at saka kamuhian ang mali at saka maling desisyon mga kasobreros. Sinasabi ko to na nagpapakaala Pedro tayo minsan because we deny Jesus Christ unknowingly, unnoticingly. Hindi natin na-notice na hindi mo man literal na sinasabi sa mga salita na hindi ko kilala yan, hindi ko kailangan ng Diyos, hindi ko kailangan ng Biblia, hindi ko kailangan manalangin, hindi ko kailangan magpasalamat. No. Hindi natin yung sinasabi, yes. Pero sa actions natin, mas malakas at saka mas malinaw na we deny Jesus Christ, we deny His godliness, His supremacy, He being our Lord mga sombreros, ay dinideny natin. Hindi na ako manalangin kasi kayang-kaya ko naman sarili ko, malakas ako, bata pa ako, sapat naman ang aming pagkain, sapat naman ang meron kami, ang material na bagay na i-enjoy ko, ang gala, so lahat, no, dito natin sinasabi mga sombreros na ang blessing, ang grasya na meron tayo ay pagpapala mula sa Panginoon. But if we don't thank God, we don't appreciate, we don't magnify, or we don't recognize or acknowledge
Nasa Kanya galing ang properties, ang kalupaan na meron tayo, ang sahod na meron tayo, ang biyaya, ang pagkain na meron tayo, ang kaibigan na meron tayo, ang nanay na mapagmahal na meron tayo, maunawain, maasikasuhin, ang pamilya na mapagmahal at loving, o kahit na sabihin natin mga pamilya na hindi gaanong loving, no, pamilya na hindi gaanong masaya, hindi gaanong understanding yung nanay mo, walang unawa minsan, no, maikli ang pasensya. Nandun na tayo mga sombreros. Pero hindi nagkamali ang Diyos para ilagay ka sa ganyang pamilya. And it's not a reason for us to deny God or to have no time. Ayun, yun ang gusto kong ipunto mga sombreros. Wala tayong panahon at oras sa Diyos. And that is actually a clear or parang one way na sinasabi natin na we deny God. We deny His supremacy at saka yung provision niya sa atin. Kasi binigyan niya tayo ng lahat-lahat. Binigyan niya tayo ng hangin, no? Hindi, sabihin natin, hindi man lahat kasi wala kaming ganito, wala kaming ganyan, sabihin natin. Pero still nabubuhay tayo. And the greatest gift that we have is our life because that's our living sacrifice. Yan kumbaga pa yung ating dapat na buhay na alay sa Panginoon. Buhay na alay sa ating pamilya, sa ating magulang, sa ating kapatid na we serve and we love them. We care for them and we humble down ourselves. Kumbaga pa nandun yung pagpapatawaran, nandun yung salitang sorry, thank you, and I love you. And by the way, yung tatlong to mga sombreros, ito yung pinakamahalagang words or phrases na kumbaga pa common phrases na talagang sinasabi natin dapat araw-araw. Yung sorry, yung thank you, at saka yung I love you. Yung natatawa ka minsan mga sombreros kasi yung mga tao, nababasa na lang natin to kapag nasa kabaong na. Okay, nakapaskil na dun yung from your loving family. No, we miss you. Tapos nakalista yung mga pangalan ng mga family members. Tama naman po, I'm not against that. Siyempre, i-express natin yung pinaka-the best natin na love sa taong patay na. Pero para sa akin parang useless na rin. Useless na sabihin mo ang lahat ng bagay, mabubuting bagay, sweet words sa taong hindi na niya, kumbaga pa, hindi na niya mababasa, hindi niya mapapakinggan. Why didn't you do that nung bata pa o buhay pa yung taong namatay, di ba? Yung buhay pa, humihinga, makaka-respond at saka makakapagbalik ng kumbaga pa kanyang response sa atin or sa inyo mga sombreros. Napakahalaga mga sombreros na talaga naglalaan po tayo ng oras sa gawain ng Diyos, no? Kahit na hindi naman all the time na luluhod ka dyan, magsisimba, mananalangin, not all the time. Kumbaga pa sa pagkain natin before we take a first bite ay dapat may manalangin tayo, magpasalamat sa Diyos. No, yun yung mga kumbaga pa tipong mga normal lifestyle natin na dapat ay habit na natin. Hindi siya kumbaga pa sa pilitan. It's willingness mo na magpasalamat, willingness mo na magbasa ng Biblia. Kasi hindi naman buong araw magbabasa ka ng Biblia, di ba? Hindi ka naman buong araw na kumbaga pa luluhod dyan, yuyuko at saka aawit at saka manalangin sa Panginoon. No. Balanced life. Ang sasabi po natin ay huwag po tayo magkaroon ng kumbaga pa, huwag tayo magkaroon ng Peter mindset or Peter na ugali dito mga sombreros. Hindi lamang yung instance na ito sa instance lang ito mga sombreros kasi bumawi naman si Apostle Peter. Bumawi siya sa mga sa buhay niya, no, sa mga preceding chapters ng Bible. Talagang grabe rin yung ginawa ng Diyos sa buhay niya at ginamit siya para maghakot pa ng maraming believers or mga mananampalataya ni Kristo. Sin lamang po mga sombreros, nawa po ay nagustuhan niyo po ang ating content at panalangin po natin na magkaroon po tayo ng pusong mapagpakumbaba at saka i-discover pa natin yung mga plano ng Diyos na the best sa atin. And we rebuke, we cast out mga kasombreros yung espiritu ng pagde-deny at walang oras at panahon sa Diyos. See you sa next segment mga kasombreros, and pagpalain po kayong lahat kasama po ang inyong buong family. See you sa next segment. Paalam po. Bye-bye. Love you.